Ang storyang ito ay pinamagatang Nang Dahil sa Isang Laro. Episode 1 by Gab. Simulan na natin ang kwento. Dear Ren, magandang araw sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Alam mo, hindi ko sukat akalain na mahihikayat akong isulat ang karanasan ko sa M2M at ibahagi dito sa YouTube channel mo nang dahil sa napaka-discreet kong tao. Subalit, dahil sa mga M2M na kwentong napakinggan ko sa YouTube channel mo, lalo na yung ang pinsan kong inosente, nagkaroon ako ng lakas ng loob upang ibahagi ang aking karanasan. At naway, kapupulutan ng aral sa iyong mga tagapakinig ang kwento ko. Sa pagkakatanda ko, araw yun ng linggo. Nito lang nakaraang Enero, 2024. Nagbabrowse ako sa YouTube para makinig ng mga OPM music. Musika kasi ang aking kanlungan. Sa panahong ako'y binabalot ng kalungkutan. Malayo kasi ako sa aking pamilya. Dahil sa kasalukuyan akong isang OFW dito sa bansang Hapon. Subalit, biglang lumitaw sa screen ng phone ko ang Men-to-Men Stories na may pamagat na ang pinsan kong inosente. Na-curious ako, tapos pinakinggan ko yung unang episode. At dahil sa ganda at linaw ng boses nyo, nawili na akong pakinggan ang mga sumunod na episodes. Hanggang sa matapos ko to. Sobrang ganda ng story. At sobrang nakaka-relate ako. Kaya naman, heto, ibabahagi ko rin ang story ng buhay ko. Siya nga pala, tawagin na lamang ako sa pangalang Gab. 5'5" ang height, moreno, tama lang naman yung pangangatawan. Hindi naman ako kapugian, tama lang yung itsura. Pero sabi ng mga kaibigan ko ay cute daw ako. At talaga namang lapitin ng mga babae. Sa katunayan ay, mas marami ang kaibigan kong babae kaysa sa lalaki. Simula nung bata ako hanggang sa kasalukuyan. Oo, isa akong bisexual. At nasa mid-40s na ako ngayon. Meron na akong mabait, maunawain, at very supportive na asawa. May isang anak at ngayon ay binata na at siya'y magkokolehiyo na sa darating na pasukan. At para maintindihan ng iyong tagapakinig ang kwento ko ay uumpisahan ko sa simula. Lumaki ako sa sobrang naghihikaho sa pamilya. Nakatira sa probinsya ng Western Visayas. Magsasaka lang ang aking ama at simpleng may bahay ang aking ina. 13 po kami magkakapatid. Oo, tama kayo narinig. 13 kami. At pang-8 ako noon. Ang dahilan kung bakit marami kaming magkakapatid ay bawal sa pamilya namin ang gumamit ng contraceptives. Sapagkat ang mga magulang ko ay isang konserbatibong deboto ng simbahang katoliko sa aming lugar. Sa katunayan, isang lay minister si Itay sa aming simbahan. Yun bang nag-a-assist sa pare tuwing misa sa araw ng linggo? Tapos, si inay naman ay isang deboto ng mahal na Birheng Maria. Kung kaya't, gabi-gabi nagdarasal kami ng banal na rosaryo. Sa dami namin magkakapatid ay, talaga naman kahit sa pagkain ay kinakapos kami. Subalit, swerte pa rin kami dahil napakabait at napakasipag ng aking ama. Ginagawa niyang lahat sa abot ng kanyang makakaya upang kami ay mabuhay. Tinutulungan din siya ng aking ina sa aming sakahan upang maitaguyod ang aming pangangailangan kahit sa pagkain man lang sa araw-araw. Ang aking ina ay nagtitinda sa palengke ng mga ani galing sa aming sakahan at madalas sinasamahan ko si inay sa pagtitinda. At sa ganitong buhay ako namulat. Mahirap, laging kapos. Subalit masaya. At higit sa lahat ay
Relyoso ang aming pamilya. At sa katunayan niyan, isa akong guitarist sa choir ng aming kapila sa aming barangay. Mahilig din talaga kasi ako sa musika at sa pagkanta. Maagang nagsipagtrabaho ang aking mga nakakatandang kapatid na lalaki. Nang dahil sa ninanais nilang makatulong sa aming pamilya. Sa mura nilang edad dahil sa kahirapan. Yung panganay namin hanggang third year high school lamang natapos. At nagtungo na ng Maynila upang makipagsapalaran. Isang taon nang lumipas ay sumunod naman sa kanya ang pangalawang kuya ko na noon ay kakatapos lang ng second year high school upang magtrabaho na rin dahil hindi na makaya ng pag-aralan ng aking mga magulang. Isang taon pa ang lumipas ay sumunod naman kaagad sa kanilang pangatlong kuya ko na noon ay magsa-second year high school na sana sa susunod na pasukan. Simula noon ay may natatanggap ng aking mga magulang na buwanang padala galing sa mga kuya ko sa Manila. At kahit papano ay nakakapagtapos na kami ng high school. Simula noon, may natatanggap ng aking mga magulang na buwanang padalas galing sa mga kuya ko sa Maynila. At kahit papano ay nakakapagtapos na kami ng high school noon. Nakapagtapos ako ng 5th honor ng high school at may special award pa na Best in Physics. Tuwang-tuwa ang aking mga magulang sa aking nakamit na tagumpay. Ninanais kong makapag-aral sa kolehiyo, kagaya ng pang-anim kong kapatid na si Kuya Randy, na noon ay nasa second year college na. Subalit, nung kausapin ko ang aking mga magulang tungkol sa plano ko ay tinapat nila ako. Anak, pasensya ka na ha. Hindi kasi namin kayang pagsabayin ng nanay mo ang pag-aaral mo at ng Kuya Randy mo sa kolehiyo eh. Alam mo naman kung gaano tayo kahirap. Hindi kakayanin ng pera natin. Sobra akong nalungkot nun. Pero wala akong magawa. Nung nalaman ng aming punong guro na hindi ako pag-aaralin ng aking mga magulang ay pinapunta niya ako sa kanyang opisina. Gab, nakarating sa akin ang balita na hindi ka na raw pag-aaralin ng magulang mo sa kolehiyo nang dahil sa kahirapan. Kaya naman, meron akong magandang balita sa'yo. Ano po yan, teacher? Ito buksan mo. May binigay siyang scholarship sa akin. Na sana'y para sa valedictorian yun. Kung kaya't nabuhay na ako ng loob. At masaya akong binalita yun sa aking mga magulang. Yung tungkol sa offer na aming punong guro. Talaga po, ma'am? Ibibigay niyo po sa akin to? Maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong to para sa akin. At para sa kinabukasan ko. Walang anuman, Gab. Basta, ipapangako mo, mag-aaral kang mabuti at magtatapos ka ng college. Ibinalita ko na yun sa mga magulang ko. At sinabi ko rin sa kanila na, Nay, Tay, binigyan po ako ng scholarship ng punong guro namin. Nay, Tay, ayokong tumanda na magsasaka. Kung kaya't magpupursige ako makapag-aral sa kolehiyo. Para balang araw, may ahon ko kayo sa hirap. Wala na rin silang nagawa kundi ang pumayag. Sa madaling salita ay, nakapagtapos ako sa kursong engineering sa isa sa mga kolehiyo ng Central Visayas, kung saan na-avail ko yung scholarship na ibinigay sa akin ng aming punong guro. Bata pa lang ako ay tinutukso na ako ng aking kaibigan at mga pinsan na bakla raw ako, bading, dahil sa malambing raw ako magsalita at medyo malambot raw ang pagkilos ko. Subalit, hindi ko yun pinapansin dahil ang alam ko ay lalaki ako.
At batid ko na rin na kinasusuklaman ng Diyos ang mga taong nakikipagrelasyon at nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ayon na rin yun sa mga pangaral ni Itay na nasusulat sa Biblia. At isa pa, nung tumungtong ako sa elementarya ay nagka-crush naman ako sa mga klase kong babae. Kung kaya't matindi ang paniniwala ako na lalaki ako. Subalit, nung tumungtong ako ng high school ay napapansin ko na may kakaiba sa akin. Para bang humahanga ako sa kapwa ko lalaki. Lalo na kapag maputi, matipuno. Pero isinantabi ko yon. At dahil baka parte lamang iyon ng adolescent period. At isa pa, takot ako na magkasala. Dahil tumatak sa aking isipan na malaking kasalanan ng pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. Kung kaya't pinilit kong magsalita at kumilos bilang tunay na lalaki. At siguro, nagtagumpay ako dahil wala nang tumutukso sa akin noon nung nagbibinata na ako. Nung nasa kolehiyo na ako ay meron ako naging kaklase sa mga subjects na algebra, trigonometry, physics, at higher mathematics, gaya ng differential at integral calculus. Pero magkaiba ang kurso namin. BS in Electrical Engineering siya at BS in Civil Engineering naman ako. At aaminin ko, siya ang pumukaw sa natutulog kong damdamin. Siya si Val. Si Val ay mas matangkad sa akin ng konti. Medyo maputi at matipuno ang katawan. Matalino at higit sa lahat ay maamong kanyang muka dahil sa kanyang mapupungay na mga mata. Nang dahil sa parehas kaming mahilig sa mathematics at physics ay lagi kaming magkakasama sa paggawa ng assignments, reviews, and research works. Touchy at malambing siya. Lagi niya akong inaakbayan. Kung kaya't lubusang nahulog ang damdamin ko sa kanya. Subalit, pilit ko itong tinatago. Dahil sa hindi ko pa rin tanggap na kakaiba ko. This story is brought to you by Philippine Airlines. We care about your safety. Practice lang guys. Pero seriously, always take care everyone, especially sobrang init ngayon sa Pilipinas, no? Stay hydrated, drink more water para iwas sakit ngayong tag-init. Okay, balik tayo sa kwento ni Gab. Una sa lahat, thank you Gab sa pag-support sa channel natin at maraming salamat sa pagbabahagi ng story mo. I know it's not easy to write your own story, no? Kaya sobra kong na-appreciate yan. Base sa unang part ng story ni Gab, nakasulat kasi sa Biblia guys na ang mga lalaki ay para lang sa mga babae at kasalanan na magmahal ng kapwa lalaki o kapwa babae. Pero bakit may mga nilikha ang Diyos sa katulad natin? Alam mo, yan lagi yung tanong ko eh. Bakit? Pero alam nyo, naniniwala ako na lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay may dahilan. May purpose kung bakit tayo nandito. Abangan nyo pa guys ang mga susunod at kapanapanabik na kabanata ng storyang Nang Dahil sa Isang Laro. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, it's either about love, family, or you need advice, email nyo lang yan guys sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do so. I-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa pakinig. Hanggang sa muli.